Hello Kathden fans! Breaking news ito ha, magbunyi Kathinatics kasi sinabi ko dun sa isang vlog ko kanina na parang may patama kay Catherine yung kay Ma'am Kath, no? Yung sinabi ni Sir Alden about boundaries, about cha-cha-cha. So ito na, confirm mga kasos, walang alitan, walang kung ano namang tampuhan mga kasos ang Kathden kasi sabi ni Sir Alden he's willing to work with Ma'am Catherine again. Malinaw pa sa sikat ng araw, no? At saka ang ngiti ni Pops Alden at saka nag-twinning ang dalawang ito, ang brooch na naman at saka sing-sing na hawak-hawak na nasa kamay nila mga kasos. Tapos iba yung ngiti ni Sir Alden dito mga kasombrero sa ang iba kasi may karugtong pala to kung kaya putol-putol rin yung pag-vlog ko mga kasembreros kasi may kanya-kanyang tanong yung mga reporter or mga tawag dito hindi ako makakita mga kasembreros medyo na tawag dito medyo iba yung ngiti talaga ni Pops Alden pati tayo medyo kinikilig iba yung ngiti ni Pops Alden mga kasos na binanggit yung pangalan ni attorney, no? Ni Ma'am Catherine. Tapos sabi niya, pag may opportunity, go. So dito natin talagang confirmed ha. Confirmed ito mga kasembres. Talagang ako po ay hinabol ko ito kasi sobrang saya ko. Sabi ko last na yung isa kanina pero hinabol ko talaga ito kasi great news, no? The best news of the day ito mga kasembreros maliban na sa award ni Sir Alden. Napapansin ko talaga dito. Para napatuloy lang si Alden kapag nabanggit yung pangalang Catherine mga kasembreros. Para nag-stutter. Sorry po. Dala ng emosyon. So sabi niya pag may opportunity, sabi niya ganun. So we'll see, sabi niya ganun. Tingnan po natin, sabi niya ganun ni Sir Alden mga kasembreros. So malinaw na yun mga bashers dyan. Wag na i-bash si Sir Alden kung ano mang tampuhan, hindi binabanggit sa mga awarding ceremonies, etc. So wag na po ganun mga kasembreros kasi nasa in good terms ang Kathden mga kasembreros, no? So hindi na ako nakapag-antay, talagang isinama ko ito ngayong gabi. Sabi ko last na. So pero ito po, no. So Team Panatag tayo ha. Yung brooch ay hawak nasa kamay pa ng Kathden mga kasembreros. Twinning na naman sila. Tapos ang kilig talaga ni Sir Alden dito yung hindi ako makagit over yung pagkabanggit ng pagkabanggit ng pangalan ni Ma'am Kath ay alam mo yung parang nag-loading na yung parang cricket na na may ilang segundo siya siguro parang hindi niya expect na may magtatanong sa kanya na press na ewan ko si Pops Alden, napagharataaan ka talaga tisoy. Naku, ewan ko sa'yo. So ito na po ha, Team Panatag tayo mga kasembrero. So matutulog tayong may saya at may kilig sa ating mga puso. No, lahat tayo Team Panatag, magsaya at magdiwang, magbunyi kasi confirm. Walang hidwaan, walang tampo, wag na kayo magtampo kasi mga fans diyan bakit hindi mo na binanggit si magpatin sa awarding sa sa Guillermo Mendoza sa sa Eddie's Choice Awards and so on. So wala in good terms. They're communicating privately mga kasembreros but not secret. Alright, so ito pa ihabol ko na lang tong verse of the day ni Sir Alden maliban sa Word of God. Itong Malakay 4:6 ang kanyang verse of the day. He, God, will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of the children to their parents. So Malakay, ganda Actually may topic ako nito na about sa children mga kasembreros at saka sa parents ngayong araw. So amen, confirmation. Ganito ka powerful ang salita ng Panginoon talaga Talagang it works in an amazing and mysterious ways mga kasembreros. In an amazing and mysterious way mga kasembreros, in numerous ways pa ang salita ng Panginoon, talagang powerful. Alright, so actually great news ito, talagang hinabol ko lang, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, matulog tayo ng may ngiti at may galak at may kilig sa ating mga puso at isipan. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And blessed evening po sa bawat isa, so sigurado na po ito, blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Sana po ay pakinggan natin ang title, Kay Lord ang lahat-lahat or Kay Lord lahat-lahat. Psalms 24 verses 1 to 2, The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein, for He has founded it upon the seas and established it upon the waters. Grabe
napakadakila po nito mga kasembreros. Sana po ay pakinggan natin. So ang verse na Psalms 24 verses 1 to 2 mga kasembreros ay yung pag-acknowledge natin ng God's sovereignty. Ibig sabihin yung kanyang supremacy, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang power, yung kanyang authority, yung kanyang position na walang kapantay at walang katulad mga kasembreros. So pag sinabing sovereignty, that's over all creation, at saka nag-emphasize ito ng na siya ay mas powerful at mas mataas mga kasembreros sa lahat mga kasembreros, emphasizing the earth and everything in it belong to Him. So kasi nga siya ang lumikha sa atin mga kasembreros. He is the ultimate creator of every single universe, every single star, every single mountain, plain, sea, mga kasembreros, lahat, as in lahat, ocean, at even especially sa atin mga kasembreros. And yung verse na ito ay nagsistand as a profound declaration ng kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Kasi kapag ang ugali natin mga kasembreros ay we acknowledge the presence and sovereignty, yung supremacy at authority ni Lord mga kasembreros, ay para siyang acknowledgement at appreciation. Kunwari, yung ating tatay, isang PNP chief or isang may mataas na posisyon sa isang pamahalaan or sa isang company or siya ang head, siya ang boss. So syempre tayo bilang tatay ay bilang anak, talagang proud na proud tayo sa ating tatay mga kasembreros. So how much more sa ating God the Father mga kasembreros sa langit, na siya ang lahat-lahat at siya ang sa kanya lahat-lahat ng ito mga kasembreros. Yung every inch ng lupang ating tinatapakan, yung bawat semento, yung bawat lahat na ito mga kasus, ang buong universe, ang buong galaxies, ang buong earth na ito ay sa kanya. These verses serve as a poignant reminder of the fundamental truth that God is not only the creator but also the sustainer of all life. So, sustainer mga kasembreros, when it comes to this truth mga kasembreros, pag sinabing sustainer, siya yung nagsusustain. Yung hindi tayo namamatay, hindi nagbabanggaan ng mga planeta, ang universe, ang galaxies, hindi nagbabanggaan ng mga heavenly or universal objects mga kasembreros, dahil po siya ang nagsusustain. Kumaga pa ang kanyang salita, ang kanyang power, ang kanyang command mga kasembreros ang nag-uutos sa mga objects na ito para hindi sila magbanggaan at mag-clash sa bawat isa. So sa mundong ito na yung mga feelings natin, yung mga kaliwat ka ng disconnections and insignificance, ay ang words na ito at ang verse na ito mga kasembreros nag-offer sa atin ng grounding assurance or reassurance of our place within God's intricate creation, instilling in us a profound sense of belonging and purpose. Kasi kung wala tayong purpose mga kasembreros, hindi natin alam ating purpose, baka isipin na natin na nabubuhay ako sa mundong ito dahil ganito, you only live once, gagawin ko ang gusto ko kahit mali, kahit hindi ayon sa kanyang kalooban. So ganun ang ginagawa ng karamihan sa ngayon because bulag sila sa katotohanan at bulag sila sa purpose kasi nga wala rin silang panahon sa Panginoon, wala silang pananampalataya, so they don't work out anything apart from their own desires, own ambitions, and so on mga kasus, because hindi nila priority ang Diyos. Ang tao, kapag hindi mahalaga sa iyo, hindi mo sila priority at hindi ka naglalaan ng oras or panahon. Kung mahal mo ang tao, di ba naglalaan ka, kunwari, mahal mo magulang mo, mahal mo anak mo, mahal mo asawa mo, so naglalaan ka sa kanila ng panahon. Or sa friends, for example, gumagala-gala kayo, because they mean something sa atin. May halaga at may value sila sa atin. So how much more ang ating Panginoon? So kung hindi tayo nagbibigay ng time, na hindi sila pasok sa schedule natin every day, so ibig sabihin hindi mahalaga ang Panginoon because hindi tayo naglalaan ng panahon at oras mga kasembreros. So as simple as that. In the these cross references, so sabi dito sa mga verses na Genesis 1:1 na kung saan ay ginawa at kinreate mga kasembreros ng Panginoon ang foundational truth ng kanyang mga nilikha, ang Colossians 1:16 at saka Revelation 4:11 ay nag-further reinforce mga kasembreros sa theme ng ating verse po na Psalms 24 verses 1 to 2. So ito po ay
katotohanan na kahit i-deny ng mga tao, ng mga atheists, ng mga antagonists, mga kasembreros, ng mga alimpore si Satan, ay hindi po nila ma-deny yung katotohanan. They can deny themselves or by themselves, pero hindi sa Panginoon, mga kasus, at sa kanyang salita. In the midst of contemporary environmental challenges, these verses beckon us to stands of stewardship, reminding us that the earth is the Lord's and we are entrusted with its care. So dahil 'di ba, tayong mga tao ay mga katiwala, no? Steward po tayo, mga kasembreros, na mga nilikha ng Panginoon. Itinagubili niya sa atin ang mundong ito, kung kaya yung mga tao, may mga advocates sa environmental protections and so on, mga kasembreros, mga wildlife animals, mga marine animals, mga forests natin. So may mga rules and regulations na dapat sundin ang tao, mga kasembreros, para proteksyonan at hindi sirain, no, ang ating paligid, especially yung mga kagubatan, yung mga kabundukan, at saka yung mga aquatic or marine animals, mga kasembreros, na nagiging source din, yung mga isda, no, nagiging source ng kabuhayan ng marami. Key phrases within Psalms 24 says, the earth is the Lord's, and everything in it emphasizes the breadth of God's ownership, leaving no aspect of creation beyond His dominion. So, wala, no? Kaya ang title natin ay sa kay Lord ang lahat-lahat. Kasi sa Kanya naman talaga lahat-lahat ng ito, mga kasembreros. Kumaga pa yung declaration na ito ay walang iniiwang puwang or space para kanino man na sabihin ni ganto, ni ganyan, na Diyos na hindi tunay na Diyos, na sila ang lumikha ng langit at ng lupa at siya ang lumikha ng sangkatauhan, So wala po, no, only God the Father of the Lord Jesus Christ and our Father in heaven, ang creator of the heavens and the earth, ang lumikha ng lahat-lahat, mga kasembreros. Every galaxy, every constellation, every star, every sand in the sea, mga kasembreros, ay siya po, no, every strand ng ating buhok, ng ating yung nerves natin, yung ating mga kalamnan, yung ating mga muscles, siya po ang lahat-lahat na lumikha, mga kaso. So, syempre, no, kasangkapan ng ating magulang kung bakit nandito tayo ngayon, pero yung pinaka-ultimate at pinagmulan ng lahat-lahat ay ang Diyos po natin, no? From the book of Genesis pa lang, it's a clear declaration. Kaya napakahalaga na maglaan talaga tayo ng panahon sa pagbabasa ng Biblia, mga kasos, because we will never know the truth unless we open our Bible, read the Bible, obey the Bible, mga kasembreros. So yun po talaga yung kasi nga ang tao binibigyan natin ng panahon, di ba? Kinakausap natin sila, no? Kapag magkasama tayo sa bahay. So how much more ang ating Panginoon na siya po ang lumikha ng lahat-lahat at simula ng lahat-lahat, mga kasembreros. So He's the beginning and the ending, but He has no ending, mga kasembreros. So therefore, standing in God's presence is not based on external actions alone, but on the internal state of one's heart and the integrity of one's character. Those who seek to truly know and follow God must strive for purity both in their actions and their innermost being. So purity, mga kasembreros, no, ibig sabihin po ay dalisay, no, hindi sa kasalanan kundi sa kadalisayan, at blameless ba, no, parang ganon, mga kasembreros. So sincere heart, no, genuine na pananampalataya. So as a sort of final thought, let's embrace the message of Psalms 24:1-2 as a reminder of God's supreme authority over our lives. Kasi kapag ang master, di ba, may alipin tapos ang master. So ang alipin, ang role ng alipin or ng isang servant ay sundin ang kanyang master, no? Kagaya ng ating mga magulang, ang role nating mga anak ay sundin sila. So ganun din po ang Panginoon natin, mas lalo na, mga kasos, because nilikha niya tayo, and of course, no, yung pag-ibig, yung blessings, yung sustenance, yung provision, yung grasya niya at saka pagpapatawad araw-araw, mga kasembreros, ay andyan, no? Imagine, no, more than 8 billion in population ng tao, pero hindi pa yan eksakto, mga kasembreros, no? Pero ang Diyos natin nagpapatawad at mapapasensya na walang kapantay at limitless, mga infinite yung kanyang pasensya sa atin. Kasi kung hindi infinite yung kanyang pasensya, ay baka nabasag na at saka na sumabog na ang mundong ito dahil sa galit ng Panginoon sa bawat kasalanan na ginagawa ng tao, bawat segundo sa buong mundo. Grabe, no? Grabing pasensya ng Panginoon, mga kasos. That's why He is deserving of our praise, deserving ng Panginoon ng ating pagmamahal, ang ating oras, ang ating pananampalataya, ang ating buhay,
ang ating paglilingkod at ang pagsunod sa kanyang kalooban. Alright, salamat sa ating Word of God ha. Always remember na ang Diyos po natin ay ang lumikha at the ultimate creator of everything. Alright, so nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and acknowledgement mga kasembreros na ang Diyos po natin ang lumikha sa lahat-lahat. In Jesus' mighty, sovereign name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga sarsen. Paalam po.